Magandang araw po o magandang gabi man, mga kapatid at mga kalahi. Sumahati nawa ang kapayapaan. Patuloy po ang ating pagtalakay sa iba't ibang mga paksa ng banal na kasulatan. At gaya po ng mga naunang video, meron po tayong mga tinalakay na mga bagay at mga pangyayari gaya halimbawa ng may kinalaman sa ADD-MCGI. At maging sa pagkakataong ito, ganun din po. May pinakita akong larawan sa inyo noon, pinag-aralan po natin at marami tayong natuklasan. Ngayon po patuloy na ating pong ginagawa ang mga ganong uri ng pagsisiyasat, pag-aaral upang matuklasan natin kung ano ang mga katotohanan at makaiwas tayo sa mga kaaralan at mga pahayag na maghahatid sa atin sa hidwang pananampalataya at maaaring makapagpahamak sa ating mga kaluluwa. Kaya po, magkapatuloy tayo. Muli ay magpapakita ako sa inyo ng isang larawan na ating pong isasailalim sa pag-aaral at tuklasin natin kung ano ang mga katotohanan. Ito po, basahin po ninyo ang nakasulat. At ang sinasabi po dito, gaya ng ating mababasa, ang bautismong naaayon sa kasulatan, Mateo 28:19. Tama po yun. Ipinag-utos ni Kristo sa mga apostol na ito'y kanilang ipangaral sa lahat ng mga bansa. Tama din. Sa pamamagitan ng paglulubog, mali. Kaya po, kailangan na ating maalaman kung ano ang katotohanan. Pagkat karaniwan, mayroon pong mga nasisingit na mga mali at hidwang, mga katuruan na kung ating tatanggapin, kung ating paniniwalaan, ay makapaghahatid sa atin sa kapahamakan. Bakit? Dahil po, ang lumilitaw dun sa ating nabasa, mayroong kombinasyon ng dalawang bautismo. Bautismo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pangalan at bautismo sa pangalan naman, bautismo ni Juan Bautista sa pamamagitan ng paglulubog. Yun po yung pinagsama ng ADD-MCGI. Tama ba yun? Ito po isang malaking pandaraya at kasinungalingan. Babasahin ko sa inyo ang dalawang uri ng bautismo, bagaman ito po ay atin ang nabasa sa mga panahong nagdaan. May kinalaman sa paksa ng bautismo, gayon man ay kailangan pong basahin natin at tunghayan po natin yung dalawang uri ng bautismo na pinagkumbina, pinagsama. At ito'y atin pong mababasa. Ang una, ang bautismo sa tubig ni Juan Bautista ay mababasa po natin sa Marcos Kapitulo 1 at ang versikulo ay 6 hanggang 8. Sinasabi po ang ganitong pangungusap. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. At siya nangangaral na nagsasabi, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at kumalag ng tali ng kaniyang panyapak. Binabautismuhan ko kayo sa tubig. Datapwat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Nakita po nyo, meron pong dalawang magkaibang bautismo na ating pong nababasa sa talatang ito. Ito po'y walang iba kung hindi ang bautismo ni Juan sa tubig at meron siyang binanggit na datapat kayo babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Ano yung bautismo sa Espiritu Santo na binabanggit ni Juan Bautista? Sino ang gaganap niyan? Ito po at babasahin natin. Tunghayan po natin ito sa aklat ng Mateo. Ang kapitulo ay 28 at ang versikulo ay 19. Mababasa po natin ang ganito.
At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit, sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun po. Lumitaw na yung bautismo sa Espiritu Santo. Ibig pong sabihin sa mga talata, sa dalawang pagkakataong binasa nating mga talata, ang bautismo ni Juan Bautista, tubig. Bagamat hindi sinasabing lubog, ano po? Binabautismohan ko kayo sa tubig. Datapat kayo babautismohan niya sa Espiritu Santo. Ito naman ang bautismo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, ang tanong natin ay ganito. Paano nagkaroon ng pandaraya at ng pagsisinungaling sa ating pong binasa na post ng ADD-MCGI? Kasi nga, kailanman po ay hindi nag-utos si Kristo ng pagbabautismo sa pangalan sa pamamagitan ng paglulubog. Pagkat ang bautismo sa pangalan ay ginaganap po hindi sa paglulubog kung hindi sa pagpapatong ng kamay upang tanggapin ang sino mang sumampalataya at binautismuhan ang Espiritu Santo, dapat ay may pagpapatong ng mga kamay. Hindi po sa pamamagitan ng paglulubog. Ay, kita nyo kung gaano kalaking magsisinungaling at pandaraya ang nangyayari. Kaya po, kung magkaminsan, hindi natin namamalayan o hindi namamalayan ng mga nakikinig na sumasampalataya, naniniwala sa magagandang paliwanag at mga pangungusap na sila po'y nadadaya sa pamamagitan ng hidwang pananampalataya mula sa mga aral na di katotohanan. Ngayon, ang tanong po natin ay ganito. Bakit ba nagkaganito? Dati wala po yan. Wala pong kombinasyon ng tubig at ng pangalan sa pagbabautismo. Sa mga panahon ng amin pong mga pagtatagpo, gaya po halimbawa na magsimula kami, ni Ginoong Eli Soriano, nagsimula po kami sa DCWB, Radio DCWB, sa programa po ni Manolo Pabis, Genius Family. Nagsimula po kami dyan, ang tangi pong panahon na amin po pinagsama dyan sa pamamagitan po nung programang iyan. Walang tinatawag na kombinasyon ng bautismo sa tubig at sa pangalan. Pagkat naninindigan siya sa tubig, naninindigan po ako sa pangalan. Diyan kami nagkakaroon ng mahigpitang pagtatalo ng aming pong pagdidibate. Hanggang sa nagkahiwalay kami, meron na po akong naipahayag tungkol sa mga dahilan kung bakit nagkahiwalay kami. At nang kami po magkahiwalay, patuloy na tinitindigan niya ang may kinalaman sa bautismo sa tubig na sinasabing lubog. Patuloy na tinitindigan ko ang bautismo sa pangalan sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Dumaan ang maraming mga taon. Ganun po ng ganun ang nangyayari sa amin kung nagkakatagpo kami ng kanilang mga manggagawa na pinagtatalunan po namin yan. Huling nakadibati ko po ay si Ginoong Danny Tobias. Nangyari kasi, isang kapatiran namin ang pinasok ng misyon ni Ginoong Tobias. At marami po yung nakukuha, napapaniwala. Kasi magandang magpaliwanag. At saka marami po silang mga kasama, marami silang mga ginagawang mga paglilibang sa mga nakikinig hanggang sasabayan ng pagkapaliwanag, naniniwala ang karamihan. Sa amin pong huling pag-uusap na yon, isang bagay ang aking itinanong. Saan sa banal na kasulatan mababasa ang salitang lubog sa pagbabautismo? Wala. Wala po na mababasa. Kaya sa amin pong paghihiwalay, sinabi ko sa kanya, huwag na po kayong babalik dito, pagkat pagka kayo bumalik, kami naman ang susugod sa inyong mga lokal, kami naman ang magmimisyon. Mula noon, hindi na po kami nagkita. At yung lahat ng mga nahikayat, may nangabautismo na nga, lahat po ng mga nahikayat, nila Ginoong Danny Tobias, muli pong naibalik namin sa aming magsasama-sama. Ngayon, ang tanong ay ganito, mga kapatid. Sa lahat ng mga pangyayaring nagaganap na ito, dapat meron po tayong matanaw na mga kadahilanan. Ano ba ang dahilan?
at kinakailangang hindi na po dapat ganapin ang pagbabotismo sa tubig. Sa makatid bagay, ang botismo ni Juan Bautista. Meron po tayong babasahin. Ito ay nasusulat po sa Gawa ng mga Apostol. Ang kapitulo ay 10 at ang bersikulo ay 38. Sinasabi po ang ganitong pangungusap. Talastas ninyo ang salitang ito, nanahayag sa buong Judea magmula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Ano yung narinig natin? Pagkatapos ng bautismo na itinuro, na pinahayag, ipinangaral ni Juan. Nagkaroon na ng pagtatapos ang bautismo ni Juan. Kailan nagtapos yan? Noon dumating na at umiral na yung bautismo ng ating Panginoon Kristo. Kaya sinasabi po dito, mababasa natin sa sumusunod na mga talata kung paano ang nangyari at natapos ang bautismo ni Juan Bautista. Ang wika po ng talata ay ganito na ating pong mababasa. At sa amin ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan at sa kailan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang katotohanan na lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kaniyang pangalan. Yun na po yun, ang ating Panginoon Kristo. Sa wakad ng bagay, sa pagtatapos ng kay Juan Bautista, sapagkat sinabi naman ni Juan Bautista, binabotismuhan ko kayo sa tubig. Tatapat kayo'y babotismuhan niya sa Espiritu Santo. Pagkatapos ng bautismo ni Juan, umiral ang bautismo ng ating Panginoon Kristo sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng Kaniyang pangalan. Kaya po, sa paglakad ng panahon, sa panahon ng mga apostol, ang iglesia sa Jerusalem at sa iba pang mga dako, meron lang isang sinasampalataya ng bautismo. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng Apostol Pablo. Nais kong basahin sa inyo ang wika sa Epeso, ang kapitulo ay 4 at ang bersikulo ay 4 din hanggang 5. Sinasabi po ang ganito. May isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ng pagkakatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Isang bautismo. Pagka sinabing isang bautismo, wala itong kasama. Wala itong kakombinasyon na katulad nung ipinakita ng ADDMCGI. Sa ganitong paraan, nakakaiwas po sila. Hindi sila, nakakaiwas sila dahil kasi nga, sa tuwing kami magtatagpo, hindi nila maipagtagumpay ang doktrina ng bautismo na lubog sa tubig. Kaya po anong ginawa? Sabi nga ng iba, nakisakay na sila. Ang akala nila sa pakikisakay nila sa bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, matatapos ang kanilang problema. Lalo lang pong humigpit ang kanilang kalagayan. Lalo lamang nagkaroon ng malaking problema sapagkat yung kanilang ginawa, gaya ng sinasabi ko sa inyo, isang malaking pandaraya at kasinungalingan. Ginawa pang sinungaling si Kristo. Bakit? Sapagkat ang sabi niya, ipinag-utos doon ni Kristo sa pamamagitan ng mga apostol na ipangaral ang bautismo sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng paglulubog. Meron bang ganung utos si Kristo? Wala po. Yun ang sinasabi kong pandaraya at kasinungalingan na hindi dapat maganap sa sino man sapagkat lumilitaw na ito ay isang hidwang pangangaral at maghahatid sa kapahamakan sa lahat ng sa kanya magsisisampalataya. Naanuwa na po nyo? Huli nga po, pagmasdan ninyo. Ito. Baka ito po hindi gawa-gawa ko lamang ito. Ito po ay totoo na lumabas at naisalarawan po natin upang bigyan natin ng tamang pagpapaliwanag sa ikaliligtas ng lahat ng mga dito ay naniwala. Hindi po dapat paniwalaan na mayroong kombinasyon ng bautismo ng tubig at pangalan. Isa lamang po ang bautismo na sinuturo ng Apostol Pablo kung saan doon siya na bautismuhan. Sa bautismo yaon, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga mahal na kapatid, mga mahal na kalahi, hanggang dito po ang ating
pagtalakay may kinalaman sa sinasabi nating pandaraya at kasinungalingan na ginawa ng ADD-MCGI. Magandang araw po at sumaatin ang Panginoon.